Si Damian, mula pa sa kanyang pagkabata, ay likas na nahuhumaling sa musika. Ang kanyang pamilya ay kilala sa kanilang husay at kahusayan sa larangan ng musika sa kanilang bayan. Sila ay itinuturing na mga lokal na alamat sa industriya ng musika, na laging inaagawan ng pansin ng mga mayayaman at mapagpalang individual tuwing may pagdiriwang o espesyal na okasyon. Ang musika ay hindi lamang isang sining para kay Damian. Ito ay bahagi na ng kanyang buhay. Mula pa noong bata siya ay nahuhumaling na sa pagtugtog ng iba't ibang mga instrumento at sa pag-awit. Tuwing mayroong pagdiriwang sa kanilang bayan, siya at ang kanyang pamilya ay laging nasa sentro ng palabas, nagpapamalas ng kanilang galing at talento sa entablado. Ang pagiging bahagi ng isang pamilya ng mga sikat na musikero ay nagbigay kay Damian ng pagkakataon na mas lalo pang mahalin at unawain ang musika. Ito ay hindi lamang isang propesyon para sa kanila, kundi isang sining na kanilang ipinamamahagi sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang musika, sila ay nagbibigay ng inspirasyon at saya sa mga tao sa kanilang paligid. Ang banda ng kanilang pamilya ay isang espesyal na yugto sa kanilang buhay. Binubuo ito ng mga miyembro lamang ng kanilang pamilya na nagmula sa iba't ibang henerasyon ng mga musikero. Ito ay isang patunay ng kanilang dedikasyon at pagmamahal ng musika, pati na rin sa bawat bilang ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa bawat pagtugtog ng kanilang banda, ipinapamalas nila ang kanilang samahan at pagkakaisa bilang isang pamilya. Ang bawat tugtog ay hindi lamang isang pagtatanghal, kundi isang pagpapakita ng kanilang mga kwento, karanasan, at mga damdamin sa pamamagitan ng musika. Sa bawat nota na kanilang pinipindot at bawat awitin na kanilang inaawit, naglalabas sila ng kanilang puso at kaluluwa sa entablado. Ang pagsasama-sama ng kanilang banda ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na pagkakataon na magbahagi ng mga espesyal na sandali at mga alaala bilang pamilya. Sa pamamagitan ng musika, sila ay nagiging mas malapit sa isa't isa, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at nagpapalakas ng kanilang ugnayan bilang isang pamilya. Ang ligasiya ng kanilang pamilya ay sa pagbabanda ay hindi lamang tungkol sa kanilang musikal na kakayahan, kundi pati na rin sa kanilang ugnayan bilang isang pamilya. Meron din silang kalaban sa larangan ng musika na hindi nabago sa kanilang banda. Sa kabila ng kanilang tagumpay at pagkakilala, patuloy pa rin silang nakakaranas ng mga pagsubok mula sa mga taong hindi kontento sa kanilang tagumpay. Ang inggit ay maaaring magdulot ng masamang damdamin sa iba, na maaaring humantong sa mga pagtatanggang sabotahe at pagkalat ng maling impormasyon laban sa kanila. Ang kanilang mga kalaban ay maaaring mangahas na gamitin ang anumang paraan upang subukan na sirain ang kanilang reputasyon at karera sa musika. Maaari silang ay magpakalat ng tsismis, maglagay ng mga balakid sa kanilang mga proyekto, o kaya naman ay subukang manira sa kanilang mga personalidad bilang mga musikero. Ang ganitong gawain ay maaaring magdulot ng hindi lamang pangit na epekto
sa kanilang karera, kundi maging sa kanilang personal na buhay at kagalingan. Bilang tugon sa ganitong mga hamon, kailangang maging mapanuri at maingat ang kanilang banda sa kanilang mga galaw at mga desisyon. Dapat silang maging handa sa anumang posibleng pag-atake mula sa mga naiinggit sa kanilang tagumpay. Mahalaga rin na panatilihin nila ang kanilang integridad at profesionalismo sa lahat ng oras upang mapanatili ang kanilang reputasyon at respeto sa industriya ng musika. Ang Banda 24, na kabaryo ng kanilang banda, ay isa sa pinakamapait na mga kalaban na kanilang kinakaharap. Hindi lamang sila naiinggit sa tagumpay ng banda ni Damian, kundi pati na rin sa patuloy na pagpapakita ng suporta at paghanga ng kanilang komunidad. Sa bawat pagkakataon na may piyesta o espesyal na okasyon, ang banda ni Damian ang mas pinipili ng mga tao na nagdudulot ng panghihinayang at galit sa Banda 24. Subalit, ang mas malaking alalahanin ay ang mga kumakalat na usapin patungkol sa kanila. Ang pagtawag sa kanila ng mga aswang ay isang napakalaking paninira sa kanilang reputasyon at pagkatao. Ang pagiging biktima ng ganito mga akusasyon ay maaaring magdulot na ng hindi lamang panghihinayang, kundi pati na rin ang panganib sa kanilang kaligtasan at seguridad. Ang mga ganitong paninira ay maaaring magdulot ng takot at pangamba sa kanilang pamilya at mga miyembro ng banda. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kahambugan ay maaaring maging sanhi ng hindi lamang pisikal na panganib, kundi pati na rin ng emosyonal at mentalidad na paghihirap. Ito ay maaaring humantong sa pag-aalala sa kanilang kaligtasan o sa kalusugan, pati na rin sa kanilang mga oportunidad sa industriya ng musika. Ang lakas ng loob ng mga yan. Hindi ko nga alam kung bakit hindi nyo pinapatulan yan eh. Bakit nila tayo tatawaging aswang? May ebidensya ba sila? Sa isang siglo na umiiral ang banda natin, wala namang naging ganyang usapin. Galit na wika ni Damian habang kaharap ang kanyang ama. Paano? Ang Banda 24 ang tunay na mga aswang. Noong huling piyesta na tinutugtugan natin, nakasama sila at ang ibang mga banda. May ginawa silang kakaiba. May binibiktima silang mga buntis at may nakaiwan ng plauta sa isang bahay. Kaya nakumpirma ng mga tao na kasama ng banda ang ng aswang sa mga biktima. Binabato lang ng mga iyan ang bintang sa atin para mapagtakpan ang mga sarili nila. Sagot ng kanyang ama. Paano nyo naman po nalaman tay na mga aswang sila? Sa bagay, itsura pa lang ng mga yan eh. Mabuti na lang at kahit papano, may talento sila. Muling sambit ni Damian. Matagal na anak. Bata pa lang ako, kalaro ko ang ilan sa mga miyembro niya noon. Kilala na talaga ang pamilya nila sa pagiging aswang. Nilibang na lang nila ang kanilang sarili sa pagbuo ng banda para kahit papano matakpan ang mga masasama nilang gawain at para makadayo sila sa iba't ibang bayan para din makapangbiktima ng hindi nahahalata. Salaysay ng kanyang ama. Mga hayop talaga tay. Sana lumayo-layo sila sa pamilya natin dahil malilintikan talaga sila sa akin. Nakakapikon. Nakakapikon talaga yung paninira na ginagawa nila. Galit ulit na wika ni Damian.
Ang galit at pangamba ni Damian sa nangyayari ay lubos na nauugat sa pagkakatanto na sila ay biktima ng hindi makatarungang paninira at pang-aapi mula sa Banda 24. Ang pagkakaroon ng mga miyembro ng banda na patuloy na nagmamasid sa kanilang tahanan habang sila ay nag-iensayo ay nagpapalala lamang sa kanyang galit at pangamba. Kaya naman noong nagkaroon ng pagkakataon ay kinompronta niya ang isang binata na nahuli niyang nagmamanman. "Ano? Ba't ka alis? Takot ka ba? Sabihin mo sa mga kupal na nag-uutos sa'yo na magbantay sa amin. Humarap sila dito. Pati ba naman kami titiktikan ninyo?" Galit na wika ni Damian. "Anong tiktik ang pinagsasabi mo? Hindi pa pwedeng nanonood lang. Hambog talaga ang mga asal ng pamilya nyo. Mga aswang naman kayo." Wika ng binata. "Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Baka gusto mong bangasan kita hanggang sa lumabas yung itim na sisiw sa sikmura mo. Tigil-tigilan niyo ang paninira sa banda namin na maayos ang intensyon sa mga parada. Di kagaya ninyo, mambiktima ng mga tao." Sagot naman ni Damian. "Bagasan mo, sige. Para magkaalaman tayo. Tignan natin yung yabang mo. Ipapakalat ko sa lahat na binanatan mo ko kasi nakita ko na mga aswang kayo." Panakot ng binata. "Hindi ka alis dito. Baka gusto mong paluno ko sa iyo ang tambol ko dito. Alis!" Sigaw ni Damian na kaagad namang nagpatakbo sa binata sa takot. Napakahirap para sa banda ni na Damian na patuloy na panindigan ang kanilang pagtitimpi sa kabila ng walang tigil na paninira na kanilang nararanasan. Sa bawat hakbang ng pagyabong at pagunlad ng kanilang karera, tila't lalong lumalakas ang inggit at galit na mga nagnanais silang pabagsakin. Ngunit kahit gaano pa man kalakas ang mga pintas at paninira, nananatili silang matatag at mapayapa. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Isang nakakabahalang amoy ang sumalubong sa kanila habang sila'y nasa loob ng kanilang tahanan. Hindi nila maiwasang mapansin ang nakakasulasok na baho na halos pumapasok na sa kanilang mga ilong. Walang ano-ano, sila'y lumabas upang alamin ang pinagmula ng naturang amoy. Sa labas ng kanilang tahanan, kanilang nasaksihan ng isang nakakagalit na tanawin. Isang sako na puno ng bulok at inuuod na mga karne ang itinapon sa harap ng kanilang pintuan. Sa unang tingin pa lang, maliwanag na sa kanila kung sino ang nasa likod ng kabastusan na ito. Walang iba, kundi ang Banda 24 na patuloy na nagtatanim ng mga galit at puot laban sa kanila. Galit na galit sila sa kababuyang ito na ginawang pagtatapon ng Banda 24 sa kanilang bahay. Sa gitna ng kanilang pagtitimpi at pagiging mapayapa, hindi nila inaasang mararanasan ang ganitong uri ng kahayupan mula sa mga taong may layuning sirain ang kanilang reputasyon at dignidad. Subalit sa kabila ng galit at puot, hindi sila nagpatinag. Sa sitwasyong yaon, tila wala nga silang ibang pagpipilian kundi linisin ang kabastusan na ibinato sa kanila. Kahit pa ang amoy ng mga karne ay nakakasulasok at nakakabahala, hindi ito naging hadlang para sa kanila upang gawin ang nararapat. Nagpatuloy sila sa paglilinis gamit ang kagamitan at kagustuhang tiisin ang nakakasulasok na amoy ng mga karne.
Sa bawat hagod ng walis at pagpupunas ng sahig, tila lumalakas ang kanilang determinasyon na hindi magpapatalo sa pang-aapi at pang-aabuso. Ang nakaraang pangyayari ay hindi pa natapos ang pagsubok para sa banda ni na Damian. Sa sumunod na araw, isang mas malupit na sitwasyon ang kanilang hinaharap. Sa pagbukas ng kanilang mga pinto, sila'y nasorpresa sa nakakatakot na tanawin ng mga putol na daliri ng tao at mga tenga na nakasiksik sa mga pingganan ng kanilang mga pintuan. Sa sandaling makita ang ganitong kahindik-hindik na pangyayari, ang galit at disgusto ng banda ni na Damian ay hindi mapipigilan. Ang ganitong uri ng karumaldumal na gawain ay nagdulot ng mas matinding takot at panganib sa kanilang buhay at kaligtasan. Ang mga putol na parte ng katawan na ito ay tila mga paalala ng walang habas na karahasan at pang-aapi na kanilang nararanasan mula sa mga nagnanais silang sirain at wasakin. Ang desisyon ng ama ni Damian na siyang maestro ng kanilang banda na harapin ang Banda 24 ay nagpapakita ng kanyang tapang at inis na ipagtanggol ang kanilang karangalan at dignidad. Sa pamamagitan ng masinsinang usapan, nais niyang maiparating sa kanilang mga kalaban ang bigat ng kanilang ginagawang pambababoy at karahasan laban sa kanilang pamilya at ng kanilang tahanan. Sa pamamagitan ng masinsinan at tapat na usapan, inaasahan niya na magkakaroon ng pagbabago sa ugali at pananaw ng Banda 24. Sa pagbibigay ng daan sa pag-uusap at pag-unawa, umaasa din siyang magkaroon ng pagkakataon para sa kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang komunidad bilang musikero. Kumatok si Damian at ang kanilang ama sa tarangkahan ng banda. Kaagad namang bumukas ito at tumambad sa kanila na nag-iinsayo ang mga ito. Mabuti na lamang at kaagad silang hinarap ng pinakamatanda sa banda na siyang namamahala din dito. Hindi na kami magpaligoy-ligoy pa. Alam mo kung bakit kami nandito, Mang Claro. Ano ba talaga ang problema at ayaw niyong tumigil sa pamemeste sa amin? Pare-parehas naman tayong nasa industriya, ha? Pare-parehas tayong kumikita sa mga talento natin. Bakit kailangan ganito? Galit na saad ni Danny na ama ni Damian. Danny, maniwala ka. Wala akong alam sa pinagagawa sa inyo ng mga kabanda ko. Huwag kayong mag-alala at pagsasabihan ko na. Pasyensya na din sa inyo, pero ang problema kasi natin, masyado kayong gahaman. Kinukuha niyo lahat ng okasyon at hindi niyo man lang iniisip na magparaya para sa amin. Sagot ni Mang Claro. Parehas tayong maestro. Alam natin ang kalakaran dito. Ayokong magtunog mayabang, pero mas gusto kaming kuhanin ng mga tao. Wala na kaming magagawa doon. Kailangan natin bumuo ng maayos na samahan dito para hindi magbabuyan. Pinalampas na namin ang pagpapakalat ninyo na aswang kami. At di kami pumapatol. Pero yung babatuhin nyo kami ng kaaswangan nyo ay hindi makatarungan. Alam mo sa sarili mo na madami kaming ebidensya at patunay na aswang kayo. Dahil nakasama ka ng lolo ko noong nag-aaral pa lamang kayo ng instrumento. Kaya hanggat maaga pa, sawayin mo na ang mga bata mo. Dahil kung hindi ay magkakakilanlan tayong lahat dito ng lubos. Galit na wika ni Danny. Narinig mo ang papa ko, tanda.
may ebidensya kami. Kaya huwag na natin daw pahabain pa at gawing komplikado. Kainin nyo na lang ang mga karning bulok, daliri at mga tenga. Baka sakaling magkalaman mga sikmuran nyo at magkaisip kayo ng tama. Galit na wika din ni Damian. Umalis din naman sila kaagad doon dahil ayaw na nilang pahabain pa ang tensyon. Dahil binabalot na din sila ng galit. Pangisi-ngisi lamang ang matanda na para bang hindi sineseryoso ang kanilang mga pinagsasabi. Ipinaipon na lamang nila ang mga daliri at tenga na naitapon sa kanilang tahanan at tinutusan ang iba nilang kapamilya na ibalik ito sa gate ng Banda 24. Bagamat tumigil na ang mga pag-aatake at panggugulo mula sa Banda 24, hindi pa rin mapalagay ang pamilya ni Damian sa kanilang tahanan. Paramdam pa rin nila ang malamig na hangin ng takot na dala ng mga aswang na tila nagmamasid sa kanilang bawat kilos at bawat galaw. Bawat paglipas na mga oras ay tila may anino ng panganib. Bawat paglipas na mga oras ay tila may anino ng panganib na sumusunod sa kanila saan mang bawat sulok ng kanilang pamumuhay. Kahit na ang araw ay tumutuwid at ang gabi ay dumadating, hindi nawawala ang pakaramdam ng pag-aalala at pangamba na baka sa anumang sandali ay muling sumiklab ang karahasan at panggugulo. Ang presensya ng mga aswang ay nagdudulot ng kabalisaan at pangamba sa pamilya ni Damian. Hindi nila alam kung kailan at saan susulpot ang mga ito, kaya't bawat hakbang ay puno ng pag-iingat at pagmamatsyag. Ang kanilang mga damdamin ay nagiging tulad ng mga tensyon sa hangin. Patuloy na bumabalot sa paligid nila at nagpapahiwatig ng hindi makatarungang takot. Kahit na sila ay napakatatag at patuloy na nagtitiwala sa kanilang mga sarili at ng bawat isa, hindi may tatanggi ang epekto ng takot at pangamba na dulot ng presensya ng mga aswang sa kanilang buhay. Ang bawat pagbukas ng pinto at paglabas sa labas ay tila isang hamon na dapat harapin ng may buong tapang at pagmamatsyag. Sa gitna ng mga ito, patuloy pa rin ang kanilang pag-asa na magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa kanilang pamayanan. Umaasa silang sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, maaaring labanan at mapagtagumpayan nila ang anumang banta at panganib na dala ng mga aswang. Bagamat tumigil na ang mga pag-atake at panggugulo mula sa Banda 24, hindi pa rin talaga mapalagay ang pamilya ni Damian sa kanilang tahanan. Ramdam pa rin nila ang malamig na hangin ng takot na dala ng mga aswang. Sa kabutihang palad, nananatili ang pamilya ni Damian na ligtas at protektado mula sa anumang karahasan na maaaring idulot ng mga aswang. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib na kanilang pinagdadaanan, patuloy pa rin silang nagpapatuloy sa kanilang nakagisnang larangan sa musika. Ang musika ay naging kanilang sandigan at daan upang makalimutan ang sandali ng mga pagsubok at pangamba na kanilang nararanasan. Sa bawat tugtog ng mga instrumento at bawat salita ng mga awitin, nararamdaman nila ang kapayapaan at kagalakan sa kanilang puso at isipan. Sa papalapit na piyesta sa kanilang sariling bayan, naging abala ang lahat sa paghahanda. Ito ay isang okasyon na pinaghahandaan ng mabuti at pinapahalagahan ng bawat mamamayan. Sapagkat tuwing idaraos ito, talagang nagiging ingrande at puno ng kasiyahan. Ang lahat ng banda sa kanilang bayan
at maging sa mga karatig bayan ay imbitado upang magtanghal at magdulot ng saya sa kanilang bayan. Ito ay hindi lamang isang pagkakataon para sa mga musikero na ipakita ang kanilang galing at talento, kundi pati na rin sa isang pagkakataon para sa mga mamamayan na magtipon-tipon, magdiwang at magkaisa. Dahil dito, madalas na nagpapalakas ng pag-ensayo ang pamilya ni na Damian. Sa bawat pagkakataon ng ensayo, nagtitipon ang kanilang banda upang pag-usahin ang kanilang mga awitin at tugtugin. Ito ay hindi lamang para sa kanilang sariling kasiyahan, kundi upang magbigay din ng kasiyahan at aliw sa kanilang mga kababayan sa nalalapit na piyesta. Sa bawat tugtog at pag-ensayo, pinagsasama-sama ng pamilya ni Damian ang kanilang lakas, talento at pagmamahal sa musika. Ang bawat nota at ritmo ay puno ng pagmamalasakit at dedikasyon na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang bayan at sa kanilang mga kababayan. Ang piyesta ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kasiyahan o saya, kundi pati na rin isang pagkakataon para sa mga mamamayan na magkaisa at magtulungan. Ito ay nagbibigay ng diwa at kulay sa kanilang komunidad na nagpapalakas ng kanilang samahan at pagkakaisa bilang isang bayan. Sa araw ng piyesta, naghanda ang pamilya ni na Damian para sa isang mahabang pagtatanghal na magaganap mula umaga hanggang gabi. Ito ay isang espesyal na okasyon na puno ng kasayahan at pagdiriwang. Kaya't handang-handa silang magbigay ng kanilang pinakamahusay na performance. Simula pa lang sa umaga, nag-umpisa na ang kasiyahan sa bayan. Ang mga mamamayan ay nagsidatingan na sa mga kalye, nagdala ng mga handa at nag-abang sa mga magaganap na aktibidad. Sa pagkakaroon ng bisperas o pagsalubong sa piyesta, nagtitipon-tipon ang mga tao sa bayan, plaza o sa simbahan upang magdasal, magpasalamat at mag-alaala sa mga tradisyon at kulturang pampiesta. Ang banda ni na Damian ay isa sa mga unang sasalubungin ang pagdating ng bisperas. Sila ang mamumuno sa pagtanghal ng musika habang ang mga tao ay nagdadasal at naghihintay sa pagsiklab ng kasiyahan. Sa kanilang mga tugtugin, ramdam ang pagsalubong sa bagong araw ng piyesta na nagbibigay buhay sa buong lugar at nagpapalakas ng damdamin ng bawat isa. Sa gabing iyon, habang abala ang mga tao sa iba't ibang kaganapan sa piyesta, biglang napansin ni Damian ang pagkawala ng tatlong pinsan at pamangkin sa hanay ng kanilang banda. Sa umpisa, hindi nila ito masyadong pinansin dahil marahil ay naglalaro lamang ang mga bata o nasa ibang lugar sa bayan. Ngunit habang ang oras ay nagdaan at sumasapit na ang 10:00 ng gabi, unti-unti nang nag-uuwian ang mga tao. Ngunit hindi pa rin nila nakikita ang kanilang mga nawawalang kasamahan. Sa bawat minuto na lumilipas, lumalalim ang kanilang pag-aalala at kaba. Naramdaman ng pamilya ni na Damian ang bigat ng pagkabahala habang hinahanap nila ang tatlong bata sa buong lugar. Ang tanong sa kanilang isipan ay hindi nila masagot. Nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay? At anong nangyari sa kanila? Sa gitna ng kagipitan at pag-aalala, nagsimula silang magtanong-tanong sa iba't ibang tao sa paligid. Nagbabaka sakaling mayroong nakakita o nakakakilala sa mga nawawalang bata. Sa bawat sagot at kada kwento na kanilang naririnig, ay nagpapalalim lamang sa kanilang pangamba at pagkabahala.
Ang oras ay lumipas at patuloy pa rin silang nag-iikot sa buong bayan. Umaasa na masusumpungan ang kanilang mga nawawalang kasamahan. Ang pangamba at pag-aalala ay nagiging mas matindi sa tuwing hindi nila nakikita ang mga ito. Sa huli, nang wala na silang natatagpo ang anumang bakas o tanda ng kanilang mga nawawalang kasamahan, ang pamilya ni na Damian ay lubos na nababalot ng lungkot at desperasyon. Ang gabing ito ay hindi lamang isang kaganapan sa piyesta, kundi pati na rin sa isang trahedya na nagdulot ng matinding sakit at pangungulila sa kanilang mga puso. Sa kabila ng kanilang pagnanais na huwag magbintang, ay hindi maiiwasan ng pamilya ni na Damian na magkaroon ng mga kuro-kuro at haka-haka sa kanilang mga isipan. Batay sa kanilang mga obserbasyon, tila nawala sa kanilang paningin ang tatlong bata noong pauwi na ang Banda 24. Ito ay nagbigay daan sa pag-angat ng kanilang mga duda na may kinalaman ang mga ito sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Napagtanto ng pamilya na sa mismong oras ng pagtatapos ng piyesta at pag-uwi ng Banda 24, nawala ang mga bata. Hindi nila maitago ang pangamba na maaaring may kaugnayan nga ang pagkawala ng mga ito sa kilos o presensya ng nasabing banda. Napapansin din nila na kahit may pagtatanghal ang Banda 24, halos walang pumapalakpak o nagpapahayag ng suporta. Tila nagbigay ng di pangkaraniwan at nakakatakot na presensya sa lugar na marahil dahilan ng mga ito para makaganti sa kanila. Dahil sa paglalakbay ng kanilang mga hinala, nagpasya ang pamilya ni na Damian na umuwi at sugurin ang tahanan ng Banda 24. Sa kabila ng kanilang kaba at pangamba, walang ibang nagawa ang pamilya kundi ang ipagtanggol at protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat hakbang nila patungo sa tahanan ng Banda 24, lumalalim ang kanilang pag-aalala at determinasyon na mahanap ang mga nawawalang bata. Ang pag-igting ng kanilang mga damdamin ay nagpapalakas sa kanilang loob na harapin ang anumang kahihinatnan ng kanilang misyon na hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi pati na rin sa kapakanan ng kanilang mga minamahal. Nang padabog na kinatok ng pamilya ni na Damian ang tarangkahan ng tahanan ng Banda 24, agad na napansin nilang may bahid ng pananadya ang kilos ng mga tao sa loob. Hindi nagdalawang isip ang pamilya at parasahang pumasok sa loob. At doon nila naabutan ng mga ito ang Banda 24 na tila dilat na dilat ang mga mata at tila wala sa kanilang mga sarili. Sa unang tingin pa lamang, malinaw na halatang halata ang kanilang totoong katauhan bilang mga aswang. Nakilalang namumula ang mga mata. Sa biglang sumigaw si Damian. "Nasaan ang mga bata?" Ngunit hindi sumagot ang mga nilalang. Bagkus ay nagpakita lamang ito ng kaba sa kanilang mga mukha. Hindi na nagatubili pa ang pamilya ni na Damian na maghalughog sa buong paligid sa pag-asa na masusumpungan ang kanilang mga nawawalang kasamahan. Sa bawat sulok at kanto ng tahanan, sinuyod nila ang mga silong, mga kwarto, at maging bawat sulok ng bawat kwarto. Ang bawat sandali ay puno ng pangamba at pag-aalala na lumalalim habang patuloy silang nagbabakasakaling makahanap ng anumang tanda o patik ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng kanilang paghahanap, ang kaba at tensyon ay patuloy na umiiral. Sa bawat pagkakataon na hindi nila nakikita ang mga bata,
ang kanilang pag-aalala ay lalong lumalala. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang matinding hamon na kanilang kinakaharap, na nagbibigay ng bagong pag-asa at pangamba sa bawat sandali. Sa kabila ng madilim na gabi, patuloy na nagtungo sina Damian patungo sa likod bahay ng kanilang mga kalaban. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, tila mas lalong lumalalim ang kanilang kaba at pag-aalala. Hindi nila alam kung ano ang kanilang matatagpuan sa kanilang pupuntahan. Ngunit ang kanilang determinasyon at pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay ang nagtulak sa kanila upang magpatuloy. Hanggang sa wakas, nakarating sila sa destinasyon at ang masasabi lang nila ay sobrang nakakatakot. Doon nila nasaksihan ng isang nakakapanindig balahibong eksena. Ang kanilang mga batang pinsan at pamangkin, nakahubot-hubad, nawaring walang malay at nakagapos, habang sa harap nila ay isang dambuhalang kawa na may pinakuloang tubig. Ang kanilang mga matay nagmistulang hugis ng kagipitan at takot. Sa sandaling iyon, alam nila sa kanilang mga puso na hindi sila pwedeng tumalima sa kahayupang ito. Kung hindi sila dadalaw, tiyak na mapapahamak ang mga inosenteng bata. Kaya't walang pag-aatubiling dinampot nila ang mga instrumento ng Banda 24. Kahit na ito'y sagrado para sa kanila. Ngunit sinira ang mga ito upang maging sandata laban sa mga aswang. Sa pamamagitan ng kanilang katapangan at determinasyon, nagtagumpay silang pigilan ang kasamaan at iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa mapanupil na kapangyarihan ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Subalit, ang mga ala-ala ng gabi na iyon ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga isipan, nagdudulot ng pangamba at takot. Ang mga kamay ni Danny ay pumapalo sa mga instrumento ng Banda 24 nang may galit at pagkasindak. Ang bawat paghampas ay parang tinatamaan mismo ang mga nilalang na kanilang nilalabanan. Ang mga tunog ng metal ng pagkasira ay nagpapalabas ng sama ng loob at galit na bumabalot sa kanyang puso. "Kayong mga hayop! Mga demonyo kayo!" Mariing sigaw ni Danny, na puno ng puot at disgusto sa mga nilalang na naghahari sa kadiliman. Sa bawat salita ay lumalabas mula sa kanyang bibig na puno ng hinagbis at determinasyon na ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay. Nararamdaman niya ang init at galit na pumapalibot sa kanyang katawan habang patuloy niyang sinisira ang mga instrumento. Ang bawat pagkasira ay parang isang simbolo ng kanilang paglaban-laban sa kadiliman at kasamaan na bumabalot sa kanilang mundo. Sa bawat paguntog ng martelyo at bawat putok ng mga kahoy, lumalabas ang kanyang loob na ipagtanggol ang kanyang pamilya laban sa mga mapanupil na nilalang. Ang kanyang mga kilos ay hindi lamang isang ekspresyon ng galit, kundi pati na rin ng pagmamahal at pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa gitna ng kanyang pagiging galit, ang kanyang determinasyon at pagmamahal ay nagliliyab ng liwanag sa madilim na gabi. Nagbibigay daan sa pag-asa at lakas sa kanilang kalaban sa kasamaan. Noong nakakalag na sa pagkakagapos ang mga bata, ay kaagad silang umalis na minumura ang mga nilalang na kanilang napuruhan at hindi naman nakapalag. Sa kabutihang palad, ligtas ang mga bata, ngunit hindi nasa maayos na kalagayan ang mga mentalidad nito dahil sa masalimuot na sinapit nito sa kamay ng mga aswang. Kinabukasan, pumutok ang balita na sinira nila ang mga instrumento ng Banda 24.
Sila ang lumabas na masama sa mata ng mga tao. Ngunit wala silang pakialam. Dahil alam ng nakakaalam kung ano ang rason kung bakit nangyari ang ganoon. At kumpiyansa naman sila na lalabas din naman kung ano ang totoo. Nagnanais sila na makapagbigay na sila ng takot sa mga miyembro ng Banda 24 para hindi na ito muling mangambala. Grabe naman pala yung Banda 1, yung banda ni Dani. Hindi na sila naawa sa banda ni Mang Claro. Ay, mga hambog. Kaya nga, nang aabuso sila ng mas mababa sa kanila dahil mas nakakaangat sila. Grabe naman ang pamilya na yan, mga basag ulo. Hindi magandang ehemplo sa baryo. Sa talento na nga lang babawi. Ayan ang mga kataga na naririnig nila sa kanilang mga kababaryo. Buhat nang pumutok ang balita sa kanilang ginawa. Gustuhin man nilang depensahan ang kanilang mga sarili, ngunit mas pinili nilang lumagay sa katahimikan. Sa gitna ng patuloy na paglaban-laban sa mga nilalang sa kadiliman, hindi na nagpapakatanga sina Damian at ang kanilang pamilya. Ang bawat gabi ay puno man ng pag-aalala at pangamba, lalo na sa mga oras na naririnig nila ang buntis na kapamilya na humihingi ng tulong habang naghihirap sa pagbubuntis. Anong nangyayari sa kanya? Tanong ni Damian, puno ng pangamba at pagkabahala. Naririnig mo ba yun? Parang may plauta na tumutugtog, sabi ni Mia, ang asawa ni Damian na may halong takot sa boses. Tama ka. Parang inaasar tayo ng mga yon. Dagdag ni Dani na puno ng galit at inis. Habang pinag-uusapan ang kanilang mga nararamdaman, hindi nagpapatinag ang kanilang pagbabantay sa buntis na kapamilya. Sa bawat hinga ng gabi, sila'y nagbabantay. Handang protektahan ang bawat isa mula sa anumang panganib na maaaring dumating. Sa bawat pag-agos ng luha ng buntis, ang kanilang pagkabahala ay lalong lumalim. Ngunit hindi sila sumusuko sa pagtitiwala sa isa't isa at sa kanilang kakayahan na labanan ang kasamaan. Ang bawat gabi ay nagiging mas matindi ang paghihirap ng buntis na kapamilya. Ang tiyan nito ay naninigas at parang may hangin na sumasalunga sa kanyang loob, na nagdudulot ng matinding sakit at hindi pagkakomportable. Parang pinipiga ang kanyang lamang loob sa bawat sandali na mararanasan niya ang ganitong pakiramdam. Tila ba sinusubukan siyang gupitin ang buhay mula sa kanyang loob. Ang mga luha ay hindi maiiwasan. Ang bawat hagulgol ay nagpapakita ng labis na pag-aalala at pangamba. Bukod dito, may mga sandaling nararamdaman ng buntis ang mga huni ng mga nilalang na naglalakad sa kanilang bubungan. Ang mga tunog na ito ay nagdudulot ng dagdag na takot sa puso ng buntis, na tila ba pati ang kaluluwa niya ay hinihilap papalayo mula sa kanyang katawan. Sa madaling araw, hindi na nagigising ang buntis ng payapa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay bumubukas sa pag-aakala na may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang bawat kibot ng hangin at bawat anino sa kanyang paligid ay nagdudulot ng pangamba at kaba sa kanyang puso. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, hindi nag-iisa ang buntis. Ang kanyang pamilya ay patuloy na nagmamalasakit at nagbabantay sa kanyang tabi. Handang ipagtanggol at protektahan siya mula sa anumang panganib na maaaring dumating. Sa gitna ng kanilang mga takot at pag-aalala, wala silang ibang maaasahan kundi ang tanging manghihilot sa kanilang lugar. Sa kawalan ng kakayahan na kumonsulta sa isang albularyo, ang mga ito'y umaasa na lamang sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling.
Sa tuwing nararanasan ng buntis ang kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, agad na tumatakbo ang kanilang isipan sa posibilidad na malaglag ang sanggol. Ang bawat sakit at kirot ay nagpapakita ng malubhang banta sa buhay ng bata sa sinapupunan. Sa tuwing ang buntis ay naghihingalaw sa sakit, ang kanilang mga puso ay napupuno ng takot at pag-aalala na tila ba pati sila'y nararamdaman ang sakit na nararanasan ng kanilang mahal sa buhay. Ang kanilang pag-aalala ay hindi lamang para sa kalusugan ng buntis, kundi pati na rin sa kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang bawat pagkilos at galaw ay binabantayan nila ng maigi. Handa silang sumugpo sa anumang panganib na maaaring magdulot ng kapahamakan sa bata. Sa kabila ng kanilang kahinaan at limitasyon, patuloy silang nagpupunyagi upang maging mabuting bantay at tagapag-alaga sa kanilang mahal sa buhay. Sa gitna ng kanilang pag-aalala at pagdaramdam sa kalagayan ng buntis, ang tanging hangarin ng kanilang mga puso ay masilayan ng aktwal ang mga aswang na nagpapahirap sa babae. Ang galit at pagkamuhi ay bumabalot sa kanilang kalooban, at ang bawat pag-iral ng oras ay nagdadala ng mas matinding pagnanais na bigyan ng gantimpala at hustisya ang mga masasamang nilalang na nagdudulot ng pagdurusa sa kanilang pamilya. Sa bawat pag-ikot ng oras, ang kanilang pasyensya ay unti-unting nauubos. Ang matagal na panahon ng pagtitiis ay nagbubunga ng pangangailangan na magkaroon ng pagtatapos sa kababalaghan na kanilang kinakaharap. Hindi na nila kaya pa ang patuloy na pagtimpi at pagpapakatatag sa harap ng kasamaan na hindi nila nakikita. Handa silang magpakawala ng gulo, handa silang magpakita ng lakas at upang tapusin ang paghihirap ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga matay puno ng galit at ang kanilang mga puso'y nag-aapoy sa pagnanais na makamtan ang hustisya. Paikot-ikot lang yung mga words at paragraph. Di nilang ginawang anagram. Ang mga puso ng kanilang pamilya ay biglang napuno ng lungkot at pangamba nang makita nila ang kahindik-hindik na sitwasyon ng buntis. Hindi inaasahang pagkakataon. Nakunan ito sa brutal na paraan na nag-iwan sa kanila ng malalim na pagdadalamhati at pangungulila. Nabuksan ang tiyan ng buntis at bukas na bukas ang sanggol na puno na lamang ng buto. Tila ba nilantakan ito ng sobra. Ang dugo at lamang loob na bumabalot sa buong paligid nagdudulot ng kahindik-hindik na tanawin na hindi malilimutan ng sinuman sa kanilang pamilya. Napahupa ang kanilang lungkot nang makita nila ang buntis. Subalit ang kanilang pag-asa ay nabasag nang masaksihan nila ang maselang parte ng katawan nito na pinasukan ng mga sirang plauta na tiyak na pag-aari ng Banda 24. Ang kahindik-hindik na pagtrato sa buntis ay nagpapakita ng kasamaan at karumal-dumal na gawaing ginawa ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ang kanilang mga damdamin ay isang salimbayan ng lungkot, galit at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, lumabas ang kanilang determinasyon na magkaroon ng hustisya para sa biktima at ang pagresolba na hulihin at parusahan ang mga salarin sa likod ng karumal-dumal na krimen. Diyos ko, anong nangyari dito? Hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya. Buset, anong klaseng hayop ang kayang gawin ito sa isang inosenteng buntis? Kailangan nating hanapin ang mga gunggong na to. Hindi sila makakalusot sa karumal-dumal na krimen na ito.
Paano natin haharapin ang ganitong trahedya? Paano natin pagbabayarin ang mga salarin? Tayo'y magkakaisa. Hanapin natin ang katotohanan at ipagtanggol ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natin sila pababayaan. Sa galit ng kanilang mga puso ay patuloy na lumalaki. Sinasalamin ng pagsiklab ng kanilang hinagpis at pagkabahala. Ang pagkawala ng buhay ng kanilang mahal sa buhay, kasama na ang dalawang buhay pa na binitawan, ay nagdulot ng matinding pangungulila at puot. Ang hapdi ng pagkawala ay nagtulak sa kanila na kumilos ng may pagpapasya at pagtsatsaga. Walang anuman ang kanilang sasantuin sa pagkakataong ito. Hindi sila mag-aatubiling humantong sa aksyon upang magdala ng hustisya para sa mga naaaping biktima at magtamo ng pagbabayad mula sa mga salarin. Sa pag-unlad ng kanilang galit, naging masigasig sila sa pagplano ng kanilang hakbang. Pinag-iisipan nila ang bawat detalye at posibilidad na nagsisilbing pundasyon ng kanilang plano ng paghihiganti. Ang kanilang pagpapasya na makamtan ang hustisya ay nagpapalakas sa kanilang mga hakbang na nagpapakita ng kanilang resolusyon na hindi na magpapakatago sa anumang anyo ng kasamaan. Matapos nilang magplano ng kanilang pagganti laban sa mga aswang na responsable sa karumaldumal na pagpatay sa kanilang mga kamag-anak, nagtungo ang iba pa sa kanilang mga kamag-anak sa isang lugar upang simulan ang proseso ng pag-aayos at paglilibing sa mga labi ng mga nasawi. Ngunit si Lando, ang asawa at ama ng mga namatay, ay hindi mapakali sa galit at hinagpis na bumabalot sa kanyang puso. Ang sakit ng pagkawala sa kanyang mga mahal sa buhay ay nagdulot ng matinding pagnanais sa kanya na maghiganti. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkawala ng kanyang pamilya ng ganun-ganun na lamang. Kaya sa kabila ng pag-aalala ng iba sa kanyang kaligtasan, nagdesisyon si Lando na sumama sa ibang mga kalalakihan na magtungo sa bahay ng Banda 24. Ang kanyang desisyon na sumama sa misyon ng paghihiganti ay nagmumula sa kanyang pagpapasya na mabawi ang katarungan para sa kanyang pamilya. Bitbit ang makintab na mga itak na kanilang pinatulis ng maigi, simbolo ng kanilang galit at pagpapasya na magdusa ang mga salarin sa likod ng karumaldumal na krimen. Sa paglubog ng araw, tinungo nila ang tahanan ng Banda 24. Handa na silang magpakita ng tapang at lakas ng loob sa harap ng mga hayop na nagdulot ng bighati sa kanilang pamilya. Nauuna sa hanay si Damian, Dane at Lando. Ang mga matay na mumugto pa mula sa luha ng pagdadalamhati sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay puno ng galit at pangungulila na naglalabas ng init ng kanilang puso habang hinaharap nila ang hamon ng paghihiganti. Sa pagdating ng tahanan ng mga aswang, hindi sila nag-atubiling ipakita ang kanilang pagpapasya na magdusa ang mga salarin. Gamit ang kanilang mga itak, binasag nila ang katahimikan ng gabi sa pamamagitan ng matapang na pagtangka na pumasok sa tahanan ng mga kaaway. Lumabas kayo. Gabi ngayon. Malakas kayo ngayon. Pumunta kami dito para patas ang laban. Sinagad niyo kami ng sobra. Lumabas kayo dyan nang magkaalaman na
Sigaw ni Damian. Ang boses ay puno ng galit at pangungulila. Nagpapakita ng kanyang pagpapasya na magdusa ang mga salarin sa kanilang krimen. Sa pag-aalab ng galit at hinagpis, mariin na ipinahayag ni Lando ang kanyang pangako na durugin ang mga salarin sa likod ng karumal-dumal na krimen. Ang bawat salitang kanyang binigkas ay puno ng determinasyon at pagtitiis na hindi niya mapapalampas pa ang kahit anong oras. Sa pagkakataong ito ay hindi na para sa paghihintay. Sa bawat sandali na nagdaan, lumalalim ang sugat ng kanyang puso sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi na niya kayang tiisin na manatiling tahimik habang ang mga salarin ay patuloy na nagpapahirap sa iba. Sirain natin to. Hindi na ako makapaghintay pa na patayin ang mga balasubas na ito. Bata o matanda, hindi ko bubuhayin ang mga demonyo. Galit na wika ni Lando, na puno ng matinding determinasyon at desisyon na gantihan ang mga aswang sa kanilang karumal-dumal na mga gawa. Ang bawat hibla ng galit na at pangungulila sa kanyang tinig ay naglalabas ng init ng kanyang puso. Nagpapakita ng kanyang resolusyon na ipagtanggol ang kanyang pamilya at magdusa ang mga salarin. Nang mabuksan ng kanilang pangkat ang tarangkahan ng tahanan ng mga aswang, agad silang binati ng nakakatakot na tanawin. Ang mga nilalang na nag-aalagang aso ay nakapulupot sa sahig. Nag-aangil na parang gutom na gutom. Nakalabas ang kanilang mga pangil na naglalaway. Ang mga matay pula at puno ng galit, handang umatake sa anumang sandali. Ngunit sa kabila ng takot na dulot ng kanilang presensya, hindi nagpatalo ang grupo ni Lando. Dala ang mga kintab na mga itak. Tinapangan nila ang kanilang loob at hinarap ang mga aswang na may tapang at determinasyon. Sa bawat hakbang na kanilang tinahak sa loob ng tahanan, ang kanilang mga puso ay pumipintig ng matinding galit at pangungulila. Isa-isang tinaga ng kanilang mga sandata, mga aswang na kanilang nakaharap. Walang awa, walang pag-aatubili. Ang bawat pagtibok ng kanilang mga puso ay naglalabas ng pangako ng katarungan at paghihiganti para sa kanilang mga minamahal. Sa gitna ng kaguluhan at kagipitan, patuloy silang lumalaban. Dala ang tapang at paninindigan na hindi nila hahayaan na magtagumpay ang kasamaan. Sa gitna ng kaguluhan at paglalaban sa tahanan ng mga aswang, biglang lumutang ang boses ni Danny sa loob ng magulo at mapanlinlang na katahimikan ng lugar. Ang kanyang boses ay puno ng galit at hinagpis. Naglalabas ng matinding pangungulila at puot sa mga nilalang na naging dahilan ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nasaan na si Mang Claro? Lumalabas ka, hayop ka. Napakababaw mo. Dahil lang sa nalamangan namin kayo, dadating tayo sa ganito. Hayop ka. Papatayin kita at bibigyan ka ng leksyon ng lolo ko pati sa kabilang buhay. Gago! Sigaw ni Danny. Ang kanyang tinig ay naglalabas ng sama ng loob at lakas ng loob na wakasan ang kasamaan na kanilang kinakaharap. Ang bawat salitang kanyang binibigkas ay parang kanyang pinapaliwanag ang lahat ng nararamdaman ng kanilang pangkat. Ang kanyang galit ay naglalabas ng init ng kanyang puso na nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang na harapin ang anumang hamon ng kanilang mararanasan. Handa siyang magpakalunod sa galit at sakit hanggang sa kanilang makamtan ang hustisya para sa buntis
at sa sanggol nito na magiging apo na sana niya. Sa loob ng bahay ng mga aswang, sumiklab ang isang madugong labanan na nagdulot ng walang tigil na galit at kaguluhan. Ang pangkat ni Damian ay hindi nagpatalo sa harap ng mga masasamang nilalang nang nagdulot ng malaking pagkabigo sa mga aswang. Walang kalmot o kagat ang kanilang ininda habang sila'y naglalaban. Ang bawat galaw ay puno ng tapang at determinasyon na magtagumpay sa laban na nagdudulot ng kanilang pagkawala. Sa tuwing mayroon sumasalubong na aswang, handang-handa ang pangkat na magtanggol at manindigan. Ang mga aswang, bagaman malupit, ay hindi nakahabol sa tapang at diskarte ng pangkat ni Damian. Sa bawat hakbang ng labanan, mas lumalakas ang loob ng pangkat ni Damian at mas nagiging lugi ang mga aswang. Ang paligid ay napuno ng mga sigaw ng pagkabigo at pagtangis ng mga aswang na nagpapakita ng kanilang kahinaan sa harap ng matinding determinasyon ng mga tagapagigante. Sa kabila ng mga pinsala at panganib, hindi nagpatinag ang pangkat ni Damian. Ang bawat hibla ng dugo na kanilang ibinubuhos ay nagiging tanglaw sa kanilang pagpapasya na magtagumpay at makamtan ang hustisya para sa kanilang mga minamahal. Ang laban ay patuloy hanggang sa huling hininga ng kanilang paghihigante at ang mga aswang ay nagiging lalong lugi sa bawat sandali. Inaasahan na ng pangkat ni Damian na maglilikha ng ingay ang labanang iyon na nagdulot ng pagkakataon para masaksihan ng kanilang mga kapitbahay ang pangyayari. Sa kabila ng pangamba at takot, hindi nagalit ang mga ito kay Damian at sa kanyang pangkat. Sa halip, sila ay nagkaisa at nagtulungan upang magtagumpay laban sa mga aswang. Nakita ng mga kababaryo ni Damian ang pagkakataon na ipakita ang kanilang suporta at pagkakaisa sa gitna ng krisis. Hindi nila pinag-alala ang kanilang sariling kaligtasan, bagkus ay handang magbigay ng tulong sa mga lumalaban sa kasamaan. Ang kanilang baryo ay labis na kinasisiklaman ng mga aswang. Kaya't masigasig silang tumulong upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan ng kanilang baryo. Sa gitna ng naglalakihang kaguluhan, nagsalita si Damian ng may hindi mapigilang galit na hindi na palalampasin ang kasamaan ng mga aswang. Ang kanyang tinig ay parang kidlat na bumagsak sa lupa. Nagpapakita ng walang takot na paninindigan laban sa mga masasamang nilalang. Gawin niyong brutal. Pahirapan ninyo ang mga aswang na ito. At kung maaari ay patayin niyo na. Walang parte sa mundong ito ang mga hayop na to. Hanapin niyo si Mang Claro. Patayin niyo ang kupal na yon. Sigaw ni Damian. Napuno ng matinding puot at galit. Ang bawat salita ay lumilikha ng bagyo ng sama ng loob at pagpaparamdam sa kanyang damdamin. Sa kabila ng malupit na labanan, napansin ng pangkat ni Damian na sumusunod ang kanilang mga kababaryo sa kanilang pagkilos. Ang mga aswang ay nag-iiyakan na sa sakit at sa pagtanggap ng parusa na kanilang natamo mula sa mga tagapaghihigante. Ang pagkawala ni Mang Claro ay naging sagisag ng pagtatapos ng kanilang kaharian ng kasamaan. Nang masiguro nila na wala ng buhay na aswang sa paligid, nagdesisyon ang pangkat ni Damian na sunugin ang bahay ng mga aswang at umalis na. Batid nilang may mga nakatakas na aswang, ngunit hindi na ito naging mahalaga. Alam nila na iniwan nila ang mga ito na may kaba at pangamba bago sila umalis, at ito ay magdudulot ng takot sa mga aswang na wag nang bumalik
o gumante. Ang pagpapalaya sa mga aswang at pagsunog sa kanilang tahanan ay hindi lamang isang pagtatapos ng isang laban, kundi isang simula ng bagong simula para sa kanilang lugar. Ang takot na iniwan nila sa mga aswang ay magiging alaala na hindi nila malilimutan. At ito ay maglalagay ng balakid sa anumang plano ng mga aswang na gumanti sa hinaharap. Nangako sina Damian at ang kanilang mga kababaryo na hindi nila ilalabas sa publiko ang tunay na nangyari sa labanan. Sa halip, palalabasin lamang nilang nasunog na buhay ang mga nilalang doon, upang ito ay maituring na isang aksidenteng sunog at hindi sila mananagot sa harap ng batas ng tao. Ang kanilang pangako ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang komunidad mula sa mga potensyal na alalahanin sa hinaharap. Matapos ang lahat ng ito, umuwi sila sa kanilang mga tahanan nang may malalim na panghihinayang at pagdadalamhati. Bagaman ang kanilang misyon ay tagumpay, hindi nila may tatangging ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay ay nagdulot ng malalim na kirot at lungkot sa kanilang mga puso. Hindi naburo lang mag-ina ni Lando dahil sa kahindik-hindik na trato na kanilang natanggap. Kaya dinaretso na lamang silang nagpatuloy sa libingan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy sina Damian sa pagdamay kay Lando. Nag-aalaga at nagbibigay ng suporta sa kanya sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Ang kanilang samahan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa panahon ng pagsubok. Ang kanilang pagtutulungan at pagmamahalan ay naging sandigan sa kanilang pagbangon mula sa pagsubok na kanilang pinagdaanan. Masaya si Damian dahil sa wakas ay nakaganti sila sa mga aswang na nagdulot ng panganib at pagdurusa sa kanilang komunidad. Bagamat hindi perpekto ang kanilang tagumpay, ay may mga duda pa rin sila sa mga nakahalubilo nila. Nabawasan ang kanilang takot at pangamba sa pamamagitan ng kanilang mga hakbang na pagpapatupad ng katarungan. Sa pagbabalik ng tiwala ng mga tao sa kanila, nagkaroon sila ng pag-asa na muling magpatuloy sa kanilang buhay ng may dignidad at pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Patuloy nilang pinagpapatuloy ang kanilang ligasya sa pagpapakita ng kanilang husay sa pagtugtog ng mga instrumento na nagbibigay sa kanila ng kaligayahan at kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Gayunpaman, kahit na nakamit na nila ang kanilang ganti, hindi pa rin sila lubos na nakakawala sa agam-agam at pag-aalinlangan. Ang posibilidad na ang ilan sa mga taong nakakahalubilo nila ay maaaring aswang na nakatakas sa kanilang pag-atake sa Banda 24 ay patuloy pa rin na bumabagabag sa kanilang mga isipan. Bagamat pinilit nilang iwaksi ang takot, hindi nila maiiwasan ang pagdududa at pag-iingat sa mga taong kanilang nakakasalamuha. Ang kanilang karanasan ay nagturo sa kanila na ang mundo ay hindi laging maaasahan at ang kanilang pag-iingat ay nagiging mahalaga sa panahon nang hindi pa lubos na kasiguraduhan. Natapos din ang paulit-ulit na salita.